Isang mapagpalang gabi po muli sa inyong lahat. Welcome sa atin pong online midweek service. Dito pa rin po sa Hope Center Church. Kamusta po kayo? Ngayong gabi pong ito ay pag-uusapan po natin ang patungkol po sa servant of God o tagapaglingkod ng Panginoon. Alam niyo po, bawat mga Kristiyano ay dapat na maglingkod. Tayo po ay tinawag para po maglingkod. May dalawa pong pagkatawag sa buhay po natin. First is we are called to be saved. Tayo po ay tinawag para maligtas. At yung pangalawa is we are called to serve. Tayo po ay tinawag para maglingkod. Ang sabi po ng Philippians chapter 2 verses 5 to 8, your attitude should be the same as the Christ of Jesus. So yung attitude po natin daw, yung atin pong character ay dapat kagaya po ng ating Panginoong Hesus Kristo, no? Who being in every nature, no? God did not consider equality with God something to be grasped, but made himself nothing, taking the very nature of a servant, being made in a human likeness, and being found in an appearance as a man, he humbled himself and became obedient to death, even death on the cross. So we all know and we all believe that Jesus Christ is both God and man, no? Siya po ay Diyos na nagpakatao, no? Naging tao para po iligtas yung tao sa mga kasalanan, no? Ngunit ganoon pa man, sabi ni Apostle Paul, hindi niya po itinuring yung kanyang sarili na kapantay ng Diyos nung siya po ay nandito na sa lupa. Ibig sabihin, he humbled himself. Talagang makikita mo yung pagpapakumbaba ng ating Panginoong Hesus Kristo para abutin po yung tao. Ano? He humbled himself to serve the people. Okay? Yun yung sinasabi ni Apostle Paul. So, tayo po bilang isang Kristiyano, bilang tumanggap sa pagkatawag para maligtas, no? Tayo po ay kino-command, no? Kino-command, hindi po pinapakiusapan, no? We are commanded to receive the mind of Christ because our minds have been bombarded with the principles of this world. Anong ibig sabihin nun? Inuutusan po tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita na dapat yung ating pong kaisipan ay kagaya po ng pag-iisip ng ating Panginoong Hesus Kristo. Dapat i-renew po natin yung ating mindset. I-renew natin yung ating pong mga kaisipan. Ang ating pong pag-iisip, sabi sa Romans chapter 12 verse 2, ay hindi dapat nakagaya ng pag-iisip ng mundo, kundi i-renew daw po natin para malaman natin ang kalooban po ng Panginoon. Paano ba mag-isip yung mundo? No? Ang pag nag-iisip po ang tao na makasarili, no? Pag nag-iisip po ang taong makamundo, yun po ay makasarili, self-centered po, no? Laging gagawa siya o gumagawa siya na mayroon po dapat siya na benepisyo, self-centered, no? Pero ang sinasabi po ng Panginoon na i-renew dapat natin yung ganung klaseng kaisipan. So we are commanded na tayo po ay tatanggap ng isang kaisipan katulad po ng pag-iisip ng ating Panginoong Hesus Kristo. Lalong-lalo na sa panahon natin ngayon. No, ang dami pong mga bini-brainwash ng social media, television, ano pa ba? Maging yung mga nangyayari sa paligid po natin. No? Marami pong pumapasok madalas sa kaisipan natin na kung saan ito po ang nagno-nurture sa atin, humuhubog minsan sa atin. Kaya sinasabi sa atin ng Panginoon na dapat baguhin natin ang ganong pag-iisip. Dapat naka-centered po ang ating pag-iisip sa salita po ng Panginoon. No, tandaan po natin that God humbled himself and became a servant. No? Ang Panginoong Hesus Kristo, ang ating Panginoong Diyos, no? Ibinaba niya ang kanyang sarili para maging servant, maging alipin, maging tagapaglingkod, no? In Philippians chapter 2 verses 6 to 8, makita natin doon na sinasabi ng Panginoong Hesus Kristo, no, hindi niya ginamit ang kanyang kapangyarihan bilang Diyos, no? Bagkus siya po ay naging tao, no?
Bagkus siya po ay naging tao para iligtas po tayo ng mga tao. He was a person who received the attitude of a servant, no? Kung mayroon mang dapat nating tinutularan na sa pagdating sa paglilingkod ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Nandoon po yung karakter, yung attitude bilang isang alipin, bilang isang tagapaglingkod. He said that He came not to be served but to serve. Yun yung sinasabi niya sa Matthew chapter 20 verse 28. No, pumunta daw siya dito, naparito daw po siya dito sa lupa, no? Hindi para paglingkuran kundi siya po ay para maglingkod. So ang atin po mismong Panginoong Jesucristo, minodel niya yung kanyang sarili para maglingkod, para paglingkuran yung tao, no? At iligtas yung tao. So yung ganong klaseng kaisipan, yun yung gusto ng Panginoon na dapat pinamumuhay ng lahat ng mga taong sumusunod sa Kanya. To serve, not to be served. No? Maglingkod at hindi para paglingkuran. Yun ang ating pagkatawag. Yun yung pangalawang pagkatawag ng isang Kristiyano o ng isang tao. Una, tinawag ka para maligtas at lahat ng mga ligtas ay tinawag para maglingkod. Ang paglilingkod po sa Diyos ay hindi po lamang para po sa may gusto lang. Dapat malinaw sa atin yan. The moment na tinanggap mo si Jesus as your Lord, God, and Savior in your life, ikaw ay tinawag, inutusan para maglingkod. Ikaw ay mayroong pong obligasyon para maglingkod. No? So dapat naglilingkod ang lahat po ng mga anak ng Diyos. Dapat naglilingkod ang lahat ng tumanggap kay Kristo. Okay? So, ang totoo pong anak ng Diyos, naglilingkod po yan. We, who are also children of God, must become servants. Ikaw at ako bilang anak ng Diyos ay dapat maging isang tagapaglingkod. We don't serve to become God's children, rather because we are His children, then we serve our Heavenly Father. So, hindi ikaw naglilingkod para maging anak ng Diyos. Yung parang suhol ba? Ano to? May kailangan magpakabait ako, kailangan maging masipag ako sa paglilingkod sa ministry, o paglilingkod sa Diyos, maging masipag ako sa ministry para pumunta sa akin yung pabor, para matuwa ang Diyos sa akin. No? Hindi po, para iligtas ka ng Panginoon. Hindi po. Ikaw ay naglilingkod dahil ligtas ka na. Ikaw ay naglilingkod dahil ikaw ay inibig ng Panginoon. Ikaw ay iniligtas ng Panginoon, kaya ka magsiserve gayon. Hindi ikaw maglilingkod para maging anak ng Diyos. Kaya ka naglilingkod kasi anak ka ng Diyos. So ang lahat ng mga anak ng Diyos ay naglilingkod. Okay? Sana maliwanag po sa atin yan. Lahat ng mga anak ng Diyos ay inutusan na maglingkod. No? Kaya nga po pagdating sa Ephesians chapter 4, verses 11 to 12, tinawag daw po yung mga apostles, yung mga prophets, pastors, teachers, evangelists, okay? Para ihanda ang mga mananampalataya. Saan? Sa paglilingkod. Ihanda yung mga hinirang, yung mga tinawag. Sino ba yung mga tinawag? Hindi tayo po ng mga nakakilala sa Panginoon. Ihanda daw po ang lahat ng mananampalataya. Para saan? Sa paglilingkod. Ayan. So yung purpose pala, kaya nandyan po yung pastor, nandyan po yung mga leaders, nandyan po yung tagapagturo para ihanda po tayo sa paglilingkod. No? Hindi po sila nandyan para kilitiin lang po tayo every Sunday. No? Na makinig ng salita ng Panginoon at pagkatapos uuwi tayo ng bahay na wala lang, and then babalik tayo next Sunday. Hindi po ganon. Tayo po ay tinawag para maglingkod. Maraming kaparaanan po para po tayo ay makapaglingkod sa atin pong Panginoon. Marami pong mga ministry ang church, at talagang hindi po nauubusan po yan ng ministeryo ang simbahan. Marami pong dapat gawin at marami po tayong dapat na kailangan ng inyo pong tulong. Kaya wag niyo pong sabihin, marami naman pong workers, kaya hindi na ako maglingkod. Hindi po, lahat po tayo ay may kanya-kanyang obligasyon na dapat gawin bilang pagpapakita ng ating pong paglingkod sa Panginoon. Kasi lahat po ng mga tinawag, lahat po
ng mga anak ng Diyos ay tinawag para maglingkod. Kaya ka naglilingkod kasi anak ka ng Diyos. So ang isang tunay na anak ng Diyos ay naglilingkod. Tatandaan po natin yan. Ulitin ko po yun. Ang isang tunay na anak ng Diyos ay naglilingkod. So 4 na mga bagay patungkol po sa tagapaglingkod. First, servanthood is a result of servants' great love to the master. Ang pagiging isang tagapaglingkod daw ay resulta, no, ng dakilang pag-ibig ng alin? Dakilang pag-ibig ng isang tagapaglingkod sa kanya pong Panginoon. So, we serve, it's because we love God. We serve because we love Jesus. Hindi ka lang napilitan. Ito po ay outcome. Ito po ay resulta. It is a result ng iyong pag-ibig, dakilang pag-ibig sa Diyos. Kaya ka nga niligtas ng Panginoon kasi yun ay resulta ng kanya pong pag-ibig sa iyo, ng unconditional love ng Panginoon. So our service to God is not to forced, but it stems from the heart. So yung paglilingkod daw po natin sa Panginoon ay hindi po pinupuwersa. Dapat hindi ka napipilitan. Dapat hindi ka yung parang kaya ka maglilingkod kasi pinilit ka eh. Hindi po, dapat nanggagaling to sa puso mo. Kasi mahal mo ang Diyos. Dahil mahal mo ang Diyos, maglingkod ka ngayon. So this is the result of our great love to Him who redeemed us from the punishment of our sins. Sabi po sa Galatians chapter 2, verse 20. So, kaya ka naglilingkod dahil mahal mo ang Panginoon. Mahal mo ang Panginoon. Okay? Dahil mahal mo siya, na nagtubos sa iyong mga kasalanan doon sa krus sa Kalbaryo. Mahal mo ang Panginoon. Wala kang ibang dahilan bakit ka naglilingkod. Hindi para sa sarili mong benepisyo, kundi dahil mahal mo ang Panginoon. Tuldo. You serve because you love God. You serve because you love God. Kaya ka naglilingkod kasi mahal mo ang Diyos. We love Him because we know that He first loved us. Ulitin ko po yun. We love Him because we know that He first loved us. Kaya ka nagmamahal sa Kanya. Kaya ka maglingkod. Yung pagmamahal mo na yan, outcome, yung paglilingkod mo na yan, that's an outcome or result ng yung pag-ibig sa Kanya. Kasi siya mismo unang nagmahal sa iyo. Mo, bago ka pa nagmahal, minahal ka na ng Panginoon. So, hindi ka dapat napipilitan. Nanggagaling po ito. Yung paglilingkod mo sa Panginoon ay dapat manggagaling sa iyong puso. So kung nanggagaling ito sa puso natin yung paglilingkod natin sa Panginoon, hindi tayo nag-i-expect ng return. Hindi tayo nag-i-expect na kailangan purihin ako, i-appreciate ako. Yes, kailangan tayong i-appreciate din. Sabi ng Bible din yan eh. I-appreciate daw po natin yung mga nagle-labor, yung mga nagpapakahirap sa ministry. I-appreciate natin. Nandoon na po yun. Pero kung hindi man nangyayari yan, no, hindi ka dapat magtatampo, hindi sasama ang iyong loob. Because you are here to serve God, no? Because of your love for Him. Kaya ka nandito maglingkod sa Panginoon dahil mahal mo ang Diyos. Mahal mo ang Panginoon sa iyong buhay. Wala nang iba. Pangalawa, a servant only serve in the family of the master. Ang isa pong tagapaglingkod ay maglingkod lamang sa loob ng pamilya ng Diyos. So, iisa lang dapat yung pamilya na pinaglilingkuran natin. That's the family of God, which is the church. The church is the family of God. Sino yung church? Tayo. Tayo po yun. The home of the master is also the servant's home. Okay? Yung pamilya, yung tahanan po ng Panginoon, yun din po yung tahanan ng isang tagapaglingkod. This means that the servant does not need to build his home and family. No? Hindi mo kailangan, wala pa akong pamilya, kailangan magbubog muna ako ng pamilya bago ako maglingkod sa Panginoon. Hindi po ganoon. No? Ang iyong pamilya na kino-consider na para paglingkuran, yun yung pamilya ng Panginoon na tinuring. Sino yun? Yung tayo, na mga Kristiyano. Yung church. Okay? Yun yung paglilingkuran mo. That's the family of God. So doon ka dapat maglingkod. Hindi mo hihintayin na magkaroon ka muna ng pamilya bago ka maglingkod. No. All His services are centered in God's family. Sabi po sa Haggai chapter 1 verses 2 to 9, no? Lahat po ng ating paglilingkod nakasentro po dapat sa pamilya ng Diyos. Nakasentro po tayo sa adhikain,
sa minimithi ng Panginoon na mangyayari sa mundo pong ito. Yun yung center po ng ating paglilingkod. Wala nang iba. Hindi po nakasentro sa atin yung paglilingkod natin. Nakasentro po ito sa pamilya ng Diyos. Okay, that's the number 2. A servant only serves in the family of the master. Ano yung una? Servanthood is a result of servant's great love to the master. Pangalawa, a servant only serves in the family of the master. Pangatlo, a servant listens and obeys only the voice of the master. So, ang isang tagapaglingkod ay nakikinig at sumusunod lamang sa tinig, sa boses ng kanyang Panginoon. Okay? A true servant of God does not anymore follow the self. So, hindi na dapat yung sarili natin yung nasusunod o yung iba or kahit po yung sitwasyon po natin. Ang nasusunod ang Panginoon. Ang Diyos ang nasusunod sa buhay po natin. Okay? Yung hindi yung maglilingkod ako sa Panginoon kapag okay na ako. No? Hindi po ganon. His or her spiritual ears belong to God alone. So, ang atin pong spiritual na tenga, no, ay dapat nakasentro ito. Pagmamay-ari ito ng Panginoon kasi kaya siya dapat yung pinapakinggan natin. Hindi yung ating sarili. Hindi yung ibang tao. Hindi po yung sitwasyon natin, kundi ang Panginoon lang. The servant's desire is to obey God's will in all situations and all at times. Sabi po yan sa Ephesians chapter 5 verses 15 to 17, Romans 12 chapter 12 verse 2, James chapter 4 verses 13 to 15. We will obey, we will serve God in all times. Hindi lamang sa tuwing gusto natin. Hindi lamang sa tuwing maganda yung aking sitwasyon. No, in all times we will serve the Lord. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, whatever you do, whether you eat or drink, do it for the glory of God. No? Dapat, ang lahat ng ginagawa po natin is for the glory of the Lord. No? Hindi po tayo gumagawa, nagiging servant ka lang kapag Sunday. Hindi po. Everyday ng buhay po natin. Dapat, tinuturing natin ang ginagawa natin na isang paglilingkod para sa Panginoon. Kahit sa trabaho po natin, isang paglilingkod yan para sa Panginoon. Kung ang trabaho mo ay tinuturing mo na isang paglilingkod sa Panginoon, hindi ka mandadaya. Kung tinuturing mo yung trabaho mo na isang paglilingkod sa Panginoon, pag-iigihan mo, gagalingan mo. Hindi ka after doon sa sahod, kundi after ka doon sa master mo na siya nakakita ng lahat. Kasi lahat yan ay ginagawa po dapat natin para sa Panginoon. Okay? So, yun yung pangatlo. A servant listens and obeys only the voice of the master. Pang-apat, a servant serves for the best of his or her life. Ang isang tagapaglingkod ay naglilingkod sa buo niyang buhay. Hindi po sa, hanggang ano lang, yung may expiration. Sa madaling salita, yung paglilingkod sa Panginoon ay wala pong expiration. Wala pong retirement. Kahit matanda ka na, you can still serve God in some other things. Marami po tayong pwedeng gawin na para mapaglingkuran ng Panginoon. No? Napaka-imposible na wala tayong magagawa na kapag mahina na tayo. Hindi po. May mga iba pa po tayong bagay na pwede nating gawin para makapaglingkod sa Panginoon. No? Pwede kang, kung ikaw ay medyo mahina na, hindi mo na kaya yung mga mabibigat na mga ministry, you can pray. Isang paglilingkod yan, maging isang intercessor. No? Isang magandang ministry po yan sa loob din ng church. So, a servant serves for the rest of his or her life. Buong buhay dapat ang paglilingkod sa Panginoon. Hindi yung may hangganan lang. Habang buhay ka, maglilingkod ka sa Panginoon. Habang buhay, ikaw ay magpapagamit sa Diyos. Dapat yun yung atin pong puso, No? Because we love God, we will serve Him for the rest of our life. Or our lives. Dahil tayo po ay nagmamahal sa Panginoon, mahal natin ang Lord, maglilingkod ako sa Panginoon habang buhay. Once the servant's ear has been pierced, he remains a servant for the rest of her or his life. No? Dapat talagang maglingkod ka sa Panginoon habang buhay. There is no retirement in God's service. Ulitin ko po yan. There is no retirement in God's service. We must serve God until Jesus returns. Kayo po'y maglilingkod sa Panginoon hanggang sa pagbabalik ng Panginoon, hanggang sa tayo po'y malagutan ng hininga kung hindi man natin maaabutan na ang muling pagbabalik ng Panginoong Jesus. Kapatid, dapat na
maitanim natin ito sa atin pong mga isip. Ikaw at ako ay tagapaglingkod ng Panginoon. Ang tagapaglingkod ay walang karapatan kundi maglingkod. Ang isang tagapaglingkod ay walang karapatan kundi pribilehiyo lang. At ang kanyang pribilehiyo ay para maglingkod. To be a servant is just only a privilege from God. Hindi po karapatan. Kaya, nung tinanggap natin si Jesus, ibinigay natin lahat sa Kanya, isinuko natin lahat ng karapatan natin. Kaya ang tawag sa atin, servant. Ang isang servant ay wala pong right but to serve. A privilege to serve. Maglingkod. So maglingkod po tayo ng buong puso sa Panginoon. Maglingkod po tayo na may pag-ibig. Dahil yun po ang ating pagkatawag bilang mga anak ng Diyos. Nawa ay natuto po tayo sa gabi pong ito. Marami pong salamat sa inyo pong lahat. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa muli mong pagturo sa amin bilang mga anak mo. Bilang mga anak mo, kailangan ka naming paglingkuran. Kailangan naming ibigay ng buo 100% o God yung aming paglilingkod sa iyo. Paglilingkod, Panginoon, na kung saan ay resulta ng amin pong pag-ibig sa iyo. Dahil mahal ka namin, paglilingkuran ka namin. Dahil mahal ka namin, ibibigay namin ng buong buo ang buhay namin para sa iyo. Walang anumang reservation, O God. Lord, I pray sa oras pong ito, kung may mga kapatid kami hindi pa nagkukumit, hindi pa, Panginoon, totally na nagdi-decide na ikaw ay paglingkuran sa kanila pong mga buhay. Lord, I pray, touch them, O God. Lord, patuloy mong i-renew yung aming puso, ang aming isipan, na ikaw lamang ang una at nararapat na paglilingkuran sa amin pong mga buhay. Kung may mga talento kami na ginagamit sa mundo, Lord, mas lalo namin ito dapat na ipagamit sa iyo. Kung ito po ay nagagamit namin sa trabaho, pero hindi namin napapagamit sa church, we miss the opportunity para ikaw ay paglingkuran, Panginoon. Lord, ilagi mo kaming i-remind, itama mo lagi yung motibo ng aming mga puso. Dalangin ko yung mga kapatid namin na naglilingkod sa iyo, Panginoon. Patuloy mo silang punuin ng pag-ibig mo, dakilang Diyos, na sila po ay magpatuloy na maglingkod sa iyo. Kung sila man po ay mga pinapanghinaan ng loob, Panginoon, dalangin ko na palakasin mo sila, dakilang Diyos. Encourage them, O God, and always remind them, Lord, na sila po ay naglilingkod hindi para sa itbang tao, hindi para sa mga pastors, hindi para sa mga leaders, but para sa iyo, Panginoon. Lagi niyo po itanim sa aming mga puso at isipan na sa lahat ng aming ginagawa, ikaw ang aming pinapapurihan at pinapaglingkuhan. May mga panahon man, Panginoon, na hindi po kami napapansin, hindi napapansin ang aming mga gawa, pero alam namin, Panginoon, sa iyo ay wala pong lingid. Lahat ng ito ay napapansin mo at lahat ng ito ay may kaakibat po na reward para sa mga anak mo na patuloy na nagiging tapat sa kanila pong paglilingkod. Pagpalain mo sila, Panginoon, pagpalain mo yung lahat ng mga tagapaglingkod mo sa Hope Center Church. Magmula po sa mga pastors, patulungan po sa mga leaders, sa lahat po ng mga naglilingkod, lahat ng mga nasa ministry, Panginoon. And even, Lord, yung mga silent lang na naglilingkod, yung mga hindi nakikita sa limelight, O God, yung mga hindi nakikita, Panginoon, dun sa harapan. Yun, Lord, dalangin ko, pagpalain mo sila. Pagpalain mo yung lahat ng gawa ng mga kamay ng mga kapatid kong itong naglilingkod sa iyo, Panginoon. Thank you so much, God. Patuloy mo kaming palakasin, anumang mga pangangailangan ng bawat isa ay patuloy mong pagkatagpuin, dakilang Diyos. Ito pong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Huwag po muna kayong umalis. Tayo po ay patuloy na para po sa announcement, manatili po muna tayo. Tayo na po ay manalangin. Aming dakilang Diyos, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa iyo. Salamat po sa pagkakataon na kami po, Panginoon, ay patuloy na pinapaalalahanan mo sa amin pong mga sitwasyon kung paano ka namin paglingkuran, dakilang Diyos.
Patuloy ka namin tinataas at pinapapurihan at pinaglilingkuran sa amin pong mga buhay. Mga kapatid, sa ating pagtatapos, patuloy mong taglayin ang pagpapala ng Diyos Ama, ang pagliligtas ng Diyos Anak, at ang pag-aaliw ng banal na Espiritu, ngayon at magpakailanman. Ito po aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Muli po isang maganda at mapagpalang gabi sa inyo pong lahat. Have a good night sa bawat isa po sa atin. God bless you po.